Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our 365 daily devotion. At ngayon ay patuloy natin pag-aaralan ng ating series patungkol sa Seminary Edition. At ang paksa natin ngayon ay patungkol sa konsepto ng Jesus, King of Kings and Lord of Lords. So sino nga ba yung tinatawag na King of Kings? Si Jesus Christ ba o ang Diyos? So ang titulong King of Kings and Lord of Lords ay nagpapahayag ng lubos at walang kapantay na kapangyarihan ni Jesucristo. Siya ay hindi lamang isang hari sa gitna ng maraming hari. Siya ang hari sa ibabaw ng lahat ng hari at sa Panginoon at ang Panginoon sa ibabaw ng lahat ng Panginoon. So ang bawat otoridad sa lupa at sa langit ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang rebelde mang kaharian o ang pinakamatibay na imperyo ay pansamantala lamang, ngunit ang paghahari ni Kristo ay walang hanggan at hindi matitinag. Sa kanya nagtatagpo ang soberanya ng Diyos, ang tagumpay ng krus at ang katiyakan na hinahanap para sa mga mananampalataya. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng kapanatagan, lakas ng loob at panawagan ng ganap na pagsasakop o pagpapasakop. So sabi sa Revelation chapter 19 verse 16 sa damit at hita niya ay may pangalan nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So ang katuruan natin dito ng una, ang Ama ay King of Kings at Lord of Lords. Sa buong kasulatan, malinaw na ang Diyos Ama ang pinagmulan ng lahat ng otoridad. Siya ang hari ng kasaysayan, ng mga bansa at ng sansinukob. So walang pinuno ang naluluklok ang hindi niya pinahintulutan. So kahit ang mga pangyayaring tila magulo at walang direksyon ay nasa loob pa rin ng kanyang dakilang plano. At kaalamang ito ay nag-aayaya sa atin at nagtitiwala o na magtiwala sa Diyos kahit hindi natin naunawaan ang lahat na nangyayari sa mundo. Pangalawa, ang anak ay King of Kings at Lord of Lords. So, ipinahayag nga sa Revelation o sa talata na binasa natin na ang titulong ito ay malinaw na isinulat sa Panginoong Jesucristo. Siya ay nagtagumpay sa pamamagitan ng krus at muling nabuhay bilang mananakop. Ang kanyang paghahari ay hindi batay sa dahas kundi sa katwiran at katotohanan. So ang lahat ng kaaway, kasalanan, kamatayan at kasamaan ay natalo na. Ang tanong ay hindi kung siya ba ay hari, kundi kung siya ba ang hari ng ating buhay. Pangatlo, ang Espiritu ay nagmumula sa Ama sa pamamagitan ng Anak. So, ang banal na Espiritu ang aktibong presensya ng paghahari ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Siya ang nagbibigay kapangyarihan upang mamuhay tayo sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Ang buhay na pinamumunuan ng Espiritu ay buhay na sumusunod sa hari. Hindi sa laman, hindi sa mundo, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang applications natin dito, una isa buhay ang araw-araw na pagpapasakop. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang awit, kundi pagpapasakop ng kalooban. So araw-araw tayong tinatawagan na isuko ang ating mga plano, ambisyon at kontrol sa hari ng lahat. Ang araw-araw na pagsuko ang susi sa spiritual na paglago. Pangalawa, mamuhay sa ilalim ng pamumuno ni Haring Jesus. So hindi maaaring si Jesus ay tagapagligtas lamang at hindi hari. So ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagsunod sa kanyang salita, kanyang pamantayan at kanyang misyon. Ang kanyang kaharian ay nahahayag sa paraan ng ating pamumuhay. At panghuli ng manalangin sa Diyos sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu. Ang tamang panalangin ay Trinitarian sa Ama, sa pangalan ng Anak at sa kapangyarihan ng Espiritu. So ang ganitong panalangin ay pagkilala sa kayusan ng pamumuno ng Diyos at pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa kanyang otoridad.